Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Dalawa na lang. 24,000 na po tayo, no? Sa ating mumunting programa. Pero masaya tayo lahat, wala naman tangangari do, di ba? Oo. Ay, happy birthday, my friend, Jane Labaina. May you have many, many more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ang bait po niyan. Para rin po si Tia Delian, sila Michelle Edwin, mga Kalat ni Baya, at marami pang iba, no? Mga friend. Teka. Muntik mo na palang maging ka-birthday si mahal na pong Jesus Nazareno, friend, bukas, kapistahan po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi po ako nakaluwas. Pasensya na po, bossing. At dadali na naman po sa ospital ang aking asawa, no? Mag-usap na po tayo dito tungkol kay Victor Rodriguez, ha? Mag-ano po tayo kay Idol Karen Davila. One day ago po ito, meron ng 178,000 views. Oo. No, harapan 2025, Victor Rodriguez with Karen Davila. Pahiram lang, Ma'am Karen, Boss Karen, no. Pakinggan natin si Victor Rodriguez at alam nyo, sama-sama na ang tao sa mga dynasty, di ba? Si Victor Rodriguez po, walang dynasty to. Tumatakbo ito sa pagkasenador. Pakinggan natin ang kanyang hinagpis sa nangyari sa kanyang buhay sa poder ni Marcos. Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating iboboto. Sa loob ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo kami dito sa Harapan 2025. Si Karen Davila, napapanood niyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Ngunit ngayon, isa na siyang kritiko at sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our... Unawain niyo po mga ka-warriors ang kandidatong ito, ang kanyang mga sinasabi. Kung karapat-dapat nga po ba siyang maging bagong senador, no? Invitation. Thank you, Karen. Magandang araw at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Attorney Vic Rodriguez, when you Parang pumayat si Vic Rodriguez. filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-uusap because initially sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na. Umpisa pa lang hindi mo pala gusto yan bakit tumakbo ka? Mukhang hindi mo ko makukumbinsi niyan, Victor. Lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator. And I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan. And eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap Idea na rin yun, pinahaba mo lang, isituloy mo. kami mga 4 na beses At sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan kang mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson. Kilalang kilala ito bilang sinipa ni Marcos to sa kanyang kabinete, di ba?
Pero may paliwanag si Victor Rodriguez dito, mga friend. Pakinggan natin. na abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na kay Gaganda ho ng tanong ni Idol Karen Davila rito kay Victor Rodriguez. Tignan nyo ang kanyang mga sagot, ha? Duterte ka na? Magandang tanong yan, Karen. Maganda talaga, maganda. I have always been Duterte Marcos. And on 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Paliwanag mo to, Presidente. Bakit ka ba biglang nawala? Mantalang si Duterte, dati tatlo kayong magkakasama. Ngayon, bigla ka raw nawala. Ayon kay Victor Rodriguez, mga prena, pag-aralan ho natin sinasabi nito kung karapat dapat nga itong maupong senador, ha? Ng Pilipinas, ha? Hindi senador ni Duterte. O, tuloy. Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka na... So, para rin siyang sila Bongo, Bato, Robin Padilla, na talagang hindi sila pwedeng umalis kay Duterte. Nagpaliwanag, bilang executive secretary, you were the shortest executive secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging presidential chief of staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think this Ang gaganda ng tanong nito si Karen Davila, oh. Pero tignan niyo yung sagot nito si Victor Rodriguez. Senador. shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Kaya hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. Si Martin Romualdez sa sinasabi nito. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga Diretsuhin mo na kasi pinapaligoy-ligoy mo pa eh. Si Martin Romualdez na ganung... gulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the president stand by you? Initially, Teka, hindi ba isa yung amo mo sa nagpapagulo sa bansa? Sa gulong nangyayaring ito sa bansa, hindi ba? Mga boss, bakit? Si Bongbong lang sinisisi mo sa kaguluhan ng bansa. Tuloy. tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even Tumitindig naman pala sa'yo, pero bumigay eh. Bumigay, Bongbong. Ba't napakadali mong bumigay? Tuloy. before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't... Talagang ayaw niyang tawagin presidente na si Bongbong. Hindi na si Bongbong ang presidente niya ngayon. Si Duterte na. Oh. Paano kita iboboto niyan? Hindi na nga si Duterte ang presidente. Presidente ka pa rin ng presidente kay Duterte. Tuloy. don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto. Ang gaganda ng tanong ni Karen Davila, di ba?
tignan niyo yung sagot ng tumatakbong senador. Na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanong Bakit tumatakbo ka ng senador ngayon kung di mo kailangan ng posisyon? Posisyon niya na, di ba? Di ba mga friend? Posisyon niya senador, posisyon niya kongresista, posisyon niya barangay captain, posisyon niya gobernador, vice governor, mga posisyon yan eh, di ba? Lolo ko mo yata kami ha. Teka, mga friend, naunawaan niyo to. At kung sakaling boto natin to, kung sakaling tama sa yung pandinig ang kanyang mga sinasabi. Pero sa akin, mamaya ako magsasabi kung iboboto ko to. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba Pirmado talaga yun? yan. Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, Sumagot ka rito, Bongbong Marcos. Dapat sagutin mo to, di ba? inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary, si Anton Lagdameo kaharapan, at yung maraming PSD. Pirmado yun. Sa akin ang original. May testigo pa si Victor Rodriguez. Parang sa paliwanag ko ni Victor Rodriguez dito parang tinraidor siya ni Bongbong. Or other way around. Kinawawa. Hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. So, Kahit saan forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti. Yun! Talagang akala nga natin nun, magiging sunod-sunuran na si Bongbong dito eh. Kasi siya nga di ba? Parang little president nga siya eh. Mas mataas ang pinag-aralan niya kay Bongbong, di ba? Di ba? Tsaka siya nga yung nangampanya. Siya yung nagpapakamatay ng kasasabing nadaya si Bongbong, di ba? Tsaka yung si Garcia. Dalawa to eh. Tuloy. At tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero Bongbong, sumagot ka rito. Dapat pala, hindi mo, hinulog mo siya. O ikaw, tuloy. tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasagot Gaganda ng tanong ni Karen Davila. Tingnan niyo yung sagot ni Victor Rodriguez. gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isakin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon ba't ngayon senador pa? Kasi sinungalingan yun. Wala akong palpak ka rin. Yung sugar fiasco, Malacanang, sumagot kayo. Kinawawa niyo si Victor Rodriguez, hindi naman pala siya palpak. Wala siyang palpak. Malacanang, sumagot kayo. Administrasyon. ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, ay sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for Senate. Merong mga balita kasi ng mga primo. Merong gumaya ng pirma ni Bongbong Marcos, di ba? Sino yun? Tuloy. At yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong at best criminal, wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority. Sinisira niya pala si Victor Rodriguez eh. Mga Bongbong Marcos kayo, mga administrasyon kayo eh. Sinisira niyo siya. Kaya nagpakasira na siya. Nag-iba ng isip niya. Na sinasabi nilang bayaw ko, si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused.
Absolutely. Nyo, absolutely, kinawawa ninyo si Victor Rodriguez. Administrasyong Marcos. Hindi nyo siya tinuring na kaibigan. Kaya uwi na lang yan nyo siya. Tuloy. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos eh. Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. Kasama nyo si Garcia eh, yung COMELEC chairman eh. Diba? 3 kayo eh. Tuloy. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny Come Lately at ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao eh. Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linaban. At kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo? Ayaw ka rin ni... Ayaw nyo sa mga magnanakaw. Abe... Ano ba tawag mo sa mga Duterte? Ha? Tatanong lang. Hindi ko sinasabing magnanakaw ang Duterte. Tuloy. Personally, in your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At ni hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Eh, Hindi kaya naman naging ganun si Marcos sa iyo eh. Yun nga, sumama ka na kay Duterte. 'Di ba? Alam mo si Marcos kung minsan eh, hindi rin plastic yan eh ha. Pag galit siya eh, 'di ba? Kay Sara lang medyo yung galit niya eh, pailalim eh. Tuloy. Masakit talaga yun. Sakit. Dahil tinuring mong kaibigan eh. Inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan. Dapat yun ang istorya ni Sara Duterte doon sa libro niya. Yung ang matalik na magkaibigan. Di ba? Ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun eh, niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, Pinakita mo na nga na negative yung drug test niya eh. Ngayon, ito ka na naman. Tuloy mo. Gusto niya namang sundin ang sinasabi ng Duterte na magpa-hair polycox. sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang. Aray ko, hindi papatulan ni Bongbong yung sinasabi mo, Victor.
naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you Sick of corruption. Para mo sinasabi, Victor Rodriguez, na napakalinis ng mga Duterte. Na sila ay hindi corrupt, di ba? Hindi ko boboto to. Kayo ba mga boss? Tuloy. say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino. Paano naman yung mga namatay noong panahon ng amo mo? Na mga war on drugs? Katanggap-tanggap nga rin dyan. Kasama pamilya, patay. Patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control? Paano naman yung mga namatay nung war on drugs ni Duterte? Sorry? Yan lang din yun. Tuloy. Control programs. Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, sa Pangulo eh. Oh. Sa Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay, ngayon, hindi lang yun ang Yung 51 billion ni Purong sa loob ng 3 taon, bakit nalubog pa rin yung Davao? isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo, pumili kayo ng 5, Ito maganda to mga boss. Oo. tapos ibibigay nyo sa akin, susubukan natin sa loob ng 6 na minuto, sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. You know, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay, alright. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat Patay kang bata. Napakasimple sagutin niya na, pero tignan mo yung sagot ni Victor Rodriguez. Umikot pa. Hindi yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may Anak ng wedding. Ang tanong lang sa'yo, yung confidential pa ni Sara, ano masasabi mo sa ginawang paggamit? Nagturo ka na naman, lahat na naman eh. Tuloy. iimbestigahan lahat. Pero Hindi pa pwedeng tinanong, isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Oh. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yon? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun Makinig kayo, Quadcom. ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng Teka muna, Victor Rodriguez. Mga nakasumiti nga, puro mga ghost name eh. Mga Mary Grace Piatos, mga Oishi, kung ano-anong acceptance. Yun. Acceptance receipt ang pinagbibigay. Libo-libo, walang tao. Saan napunta yung pera? Victor, hindi ko nababoto talaga to. Tuloy. ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Mga kongresista, mali kayo. Nangunguna kayo sa COA, pakialamero kayo, nag-iimbestiga kayo sa pagnanakaw ni Sara Duterte. Dapat COA daw, COA. Yung COA, nandun naman yung COA, di ba mga friend? Hindi pati COA namimilipit sa kasasagot sa mga kongresista sa Quadcom. Di ba? Kakanda pinipilipit yung COA tuloy. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat
Ang ganda ng tanong ni ano, di ba? Naniniwala ka bang walang maling gamit? Paggamit si Sara Duterte sa confidential fund? Tignan mo naman ang sagot nito. Hindi ko talaga puputo to. Dapat sana, ang sagot lang, naniniwala ka ba na walang mali? Oo! Naniniwala ako. Ganon. O kaya, hindi. Oo, hindi lang ang tanong eh. Di ba? Naniniwala ka ba na walang maling paggamit si Sara Duterte? O, naniniwala ako, wala. O, tapos na. Tingnan mo yung sagot niya. Ang haba na naman. Dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA. Pakialamero kayo, Kongreso. Ayon kay Victor Rodriguez. Takirang buhay ito. Tuloy. Because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka Ito. Ganda naman sagot ni Victor dito eh. Tuloy. sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will Ito mabigat ang sagot dito ni Victor Rodriguez, mga friend. Nakakatuwang, work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat Utang mabigat. Takinag yan. Pag 5 milyon lang ha, kulong. Sabi ni Karen Davila, baka naman lahat makulong na. Tuntua ako din sa kwentuhan nito ni Karen sa si Victor eh. Tuloy. makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. Sapagkat higit pa sa Duterte, naniniwala ka ba sa sinasabi ito? Baka mabitay kayo. Sa bagay, gagawin pa lang naman niya yung batas. Ligtas pa kayo, no? Ibig sabihin, wala pang batas ngayon. Sa mga magnanakaw na politiko, pabibitay ni Victor Rodriguez, babalik daw niya bitay. sa heinous crime ang pagnanakaw. So, ang plunder para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang Mukhang nagdadalawang isip ako, mga boss. Mukhang gusto na siyang iboto. Tuloy. doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. Tama. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, ano ko, nagalaw ko to. Pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Oh. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none.
nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy kundi interest ng Estados Inaaway tayo ng China, Victor. Hindi natin kaaway ang China. Si China nag-aaway sa atin. Ano ka ba? Tuloy. Unidos ito eh. With the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan eh. But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. But that is essential. Ano naman ang tawag natin doon sa mga tinayong mga ng China sa West Philippine Sea? Mga istruktura na walang pahintulot na ninanakaw ang ating West Philippine Sea. Anong tawag mo naman doon, Rod? Victor? Essentially, US military bases But and their- even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Yan. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Kala ko ba I will not argue to the Supreme Court. Pero, hindi nakikipag-argue ka rin. Ano ba? Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din sila naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya. Yes. When it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa Anong gusto mong gawin nga, Rod, Victor? Pabayaan na lang ang ginagawa ng mga inchik sa West Philippine Sea at huwag na tayong makialam sa pananakop na ginagawa nila? Ganun ba yun? Ganun ang pagkakaunawa ko, mga ka-warrior. Ewan ko sa pagkakaunawa nito, tuloy. sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, mas ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and Ang tanong lang sa'yo kung sang-ayo ka sa pagkaka-handle ni Duterte sa West Philippine Sea. Oo o hindi lang ang sagot eh. O, di ba? Haba na sagot mo eh. Tuloy. escalate detention, huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalip Eh, sino bang nag-escalate ng tension? Sino ba ang nambabangga? Sino ba nagwa-water cannon? Sino ba nagle-laser? Victor, hindi ko na naman ito iboboto. dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, yeah. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka, sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayo Mga Juan de la Cruz, belt tightening daw. Sa Tagalog, maghigpit daw kayo na sinturon. Teka, wala na nga pambiling sinturon eh. Paano pa higpitan? Wala na sinturon. Mariosep. tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Yan. Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung Ang tanong lang, dapat bang ma-impeach? Ang sagot mo lang, hindi dapat ma-impeach. Oo, dapat ma-impeach. Oo, hindi lang. Haba na naman ang sagot mo. Siba, matatapos ito. Tuloy, anong ebidensya? yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay.
last words, bakit dapat iboto si Attorney Yan. Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo. At yan ang harapan Ba't nandiyan ka kay Duterte kung labanan mo yung korupsyon? Hindi na kita boboto. Sumakit ang ulo ko kay Victor Rodriguez. Kayo ba mga ka-warriors? Ano masasabi nyo? Ha? Sumakit ang ulo ko. No? Halatang halata mo na siya ay senador ng mga Duterte at ng hindi Pilipino. Ha? Libraro Lubico, shout out. Blessed morning, karaoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, Librado. Stay safe and healthy ka rin. Good PM, sir. Hindi naman konti tayo dito. Di lang nakakasabay-sabay. Basta walang tanga dito. Ayos na yun. Sumagot yung birthday girl. Oh. Sabi 3G. Gets ko kung bakit di nag-comment mga tao. Banas na eh. Parang walang naririnig ang mga walang silbing mga politiko natin dyan. Kahit mag-comment tayo nang mag-comment sa kanilang mga kabulastugan. Tumatawa lang ang mga hunghang. Mahit ulit birthday girl. Ha? Kalati Baya, shout out. Miguel Edwin, shout out my friend ha. Librado Ludovico nito. Korek ka, Karox. Dapat sampanan ng kasong plunder. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nakaw at nakaw pamor. Itong si Sara Tambadustay. Hindi maipaliwanag kung saan ginasta ang 612.5 million. Pera yan ang bayan. Ano kasi na swerte? Swerte talaga. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya and God bless always. God bless, Raul. Kalat ni ulit to. Kabayo lang ang malakas. Bumayo, patay tayo dyan. Wala na si Kabayo. Joey to Bileha ulit to. Kung kurap, di number 1 din si Marcos. Ayun, patay tayo dyan. Christian Cheng ulit to. Sabi ni, oy, shout out Christian Cheng. Kaya nga po, sabi ko na nga din eh. Si birthday girl, oh. Marcos pa ba? Given na yan. Pero at this time, unahin muna nating tanggalin sa kanilang mga pwesto ang mga nagpapahirap sa bansa. Those who are clear and present danger. The like of Dutz and Company. Eric Tulpo, Rapi Tulpo, and Villar. Marami pa sila. Totoo. Yan, friend. Ha? Talagang marami pa. Ha? Raul Villanada. Panawagan na dapat noon pa, kahit nung panahon ni Digong, ba't ngayon lang sila ginawa? O, di ba? Yung mga nagsasabing, tawag ito? Mag-resign na si Sara, mag-resign na si Romualdez. Nung pa dapat Ito rin, shout out. Good evening, Karok. Suntok sa buwan niyang hiling ng 70 na yan. Matagal nang maraming magnanakaw sa mga nakaupo sa gobyerno. Totoo nga ba? Ba, inibig sabihin nga ng mga 70 ex-police at militar, di ba? Rosella Di Tanoy, welcome to the club. Wow, sana nga, sabi niya. David Allen Mendoza, shout out. Good morning. Afternoon or evening, Karox. Kung tanggalin ni BBM si Sara Jing Speaker Romualdez at mga korap na politician, di kayang gawin ni BBM dahil mga halal ng taong bayan yan. Ang dapat, wag nang bigyan ng pwesto sa gobyerno ang mga yan. Ang saya-saya ng gobyerno ni BBM, ano po? Ayan kasi gusto mo magpresidente na di ka naman suportado ng taong bayan. Kaya magdusa ka. Mainit ulo ni David. Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out ha. Friend Dolor Garcia. Friend Ami Bingson, shout out. Eman Scalonanak, shout out ha. Sabi ni Kalat niyo.
Kamote, walang bilang ang mga 70 na ex na yan. Mga pulpul at pulis kanin ang mga ungas na yan. Mabuti pa, magtanim na lang ang mga ex na yan ng kamote para may anihin. May anihin pa ang mga gonggong na ex-pulis at ex-military na yan. Ang ulo na ito, kalat na to. Kalat ni ulit to. Ano ba yan, Kasani? Mukha yatang nakabatak ng bulbul ng kabayo ang nagsasalita na yan. Lakas batak ang putragis. Sino? Si Kuya Cesar? Mukhang nga, diba? Joey Tobileo. Ano, pag aresto kay Digong ng ICC, parang maging tip in the night yan. Kung panahong hindi niya inaasahan. O, diba? Sana ganun nga to, Joey. Joey ulit, oh. Sir, pag nanalo si Ipe, at boom tarat, gagaya na din ako sa inyo. Mag-vlog na din ako. Hindi na ako magbablog. David Ali Mendoza ulit, oh. Karox, pahabol po. Tama po kayo. Mahirap makapunta ng US. Kasi, kami kasi ay sponsor ng sister ko. Kaya, naghintay kami ng 23 years bago ipinatawag sa US Embassy. Tapos, antay ka pa ng additional 5 years bago mag-apply ng American citizenship. Totoo! Pag ang magulang mo, citizen sa US, tapos nandito ka, nag-asawa ka, nako! Patay ka na. Hindi ka na makukuha. Oo. Yung kapitbahay namin, ganun. Pero yung magulang niya, napetisyon din ng kanyang kapatid. Matagal. Bago nakapunta dun. Oo. Nung nandoon na, naging citizen na. Kaya ngayon, dual citizen siya. Kasi nandito na ulit siya, yung kaibigan ko. Shout out! Pare Tom Bakkay. Si Tom Bakkay yan. Oo. Pero nagpipensyon siya rito sa US government. Bali dalawa nga pension niya. Nagpipensyon pa rin siya sa SS dito. Oo. Anun. Pero yung ibang anak niya, nung wala pang asawa, nakapunta na dun. Pero yung may asawa, hindi nakapunta na. Hindi niya napetisyon. Yun. Kaya ewan ko kung gaano kagaling si Erwin Tulfo. Oo. At nakapag sundalo pa siya doon. Tawa kay Atty. Claire. Alam niyo mga friend, no? Doon po sa nanonood kay Atty. Claire Castro, palagay ko, ito ang future, Miriam Defensor Santiago. Yan, Hindi natin alam, baka biglang naisip ni Atty. Claire na tumakbo senador. Hindi na ho tayo mag-iisip dyan. Iboboto po natin yan. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Di naman tatalab yan sa taong bayan. Pwede pa siguro si Sara, pero si Romualdez na Speaker of the House. Kasi parang malabo namang maalis yan. Okay naman yang tanggalin na ang mga korap at mas dapat na yang mga Duterte at allies niya. Kasi sila pinakorap. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscareo ulit, Sana yung pang-apat na isusubmit nila para matanggal yan si Sara, sana makaipon na ito ng tamang pirma para diretso na ito sa Senado at huwag na sanang patagalin ito. Kaya lang duda ako na ayunan niya ng mga senador diyan kasi nga daming sipsip diyan at takot sa mga Duterte. Ewan ko, Sir Rox, kung may impeach siyang si Sara na yan. Siguro dapat mag-people power na lang ang mga sambayan ng Pilipino para masipa na yang Sara na yan. Yun lang ang nakikita ko para mawala na yung babae na yan. Nako, talaga lang, Pares tayo. Pero pag sinampaan ng plunder yan, bita yan. Kung mayayari na yung batas nitong si Rodriguez. Well, about shout out. Kamag-anak ni Kuya Cesar, si Velasco ba yan? Parang nakabatak David Ali Mendoza. Karox, pahabol po ulit. Si Archbishop Sok Villegas pala ang nagmanipulate sa pagtago kay Edgar Mutabato sa utos ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Parang nakikitigit ako na po siguro si Pinoy at Dilima
na may masamang mangyayari kay Mutabato. Kaya nila ito ginawa. Talagang matalino man daw ang matching ay napaglalangan din, o, di ba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Sa ibang pananalita po tayo, sukang-suka na. Sukang-suka na din ang matuwid na retired AFP at policeman. Kumbaga po, magalang pa sila sa makiusap sa presidente na pakiusapan muna. Kulang na lang sabihin, isa ka din eh. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Lord, bless our country. Daming issue dito. Ang daming issue to resolve. Totoo. Testenko, shout out. Oy, dinidribble, ipinapaasa pala. Ay, i-shout out na pala, sabi ni Kuya Cesar. Noel Tenko po, karaoke. Shout out, Noel Tenko. Christian Cheng na ka. A pleasant evening po, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. So, Edmundo Cheng, shout out. Bongbong, mabuti pang umaksyon ka na, wala ka ring pakinabang sa gobyerno, hindi ka rin marunong mahiya dito sa Canada. January 6 lang, nag-step down ang aming Prime Minister sa Canada dahil napahiya, dahil ayaw ng taong bayan ang kanyang serbisyo. Pero itong Vice Presidente, talamak na ang kaso ng pagnanakaw at marami pang wanted, hindi mahuli. Panis ka, Bongbong. Mainit ang ulo ni Edmundo Cheng. Ano? Christian Cheng ulit to. Ano daw po? Re-request ang mga ex-police personnel sa Malacanang natanggalin ang mga mandurugas, kurap, mga politiko opisyal. Wow! Paano yan, Tyrox? Wala nang matitira yan sa gobyerno kasi lahat nga sila kurap eh. Yung hadis naisip yung 70 na yan eh. Mundo Cheng, oh. Halata naman, natitigong ang naglagay sa iyo sa pagkapangulo. Sa pagkapangulo. Di ba, Garcia, malinaw pa sa sabaw ng pusit? O, di ba? Mundo Cheng ulit. Bongbong, gayahin mo yung Prime Minister ng Canada. Nag-step down dahil sa kahihiyan. Meron ka bang nang ganon? Ha, Bongbong? Ang kahihiyan. Hindi na si Bongbong. Meron bang politikong may kahihiyan dito? Pilipinas? O, tayo na. Rupina Agner, welcome to the club. Si Sara, ang unahin mo, sabihin niya ang walang sinabi yung saan ginamit yung confidential fund. Bakit si BBM ang pagbababain mo? O, di ba? Then si Sara nga muna daw. Tsaka si Martin Romualdez at tsaka si BBM. Yun sabi. Mundo Cheng ulit to. Pag may mga bilyar pa ang uupo sa Senado, malamang mawawala na tayo ng mga kabundukan at mapapalitan na ang mga subdivision ni Bilyar. Amoy lupa, naganid pa sa lupa. Humidifier pang maging congresswoman. Ano ba? Christian Cheng ulit to. At bakit naman kay Marcos pa mismo nag-request itong ex-pol personnel? Natural, di sila mabibigyan yan. Ano kayon? I-remove ni Marcos ang kanyang sarili? Nako, di pa payag yan. Sa lagay, ang laki ng makinarya na pinupuhunan niya during the campaign and everything. Then, i-remove niya sa sarili niya. Iba po, Tyrox. Yung nga, sa 70 na kung ano-ano yan. Saan bang galing yan? Rodelio Alpilor, shout out. Tama po kayo, Sir Rox. Kaya dapat linisin at patunayan niyang mabago ang Pilipinas at lalo na sa ginawa ng mga Dutertaning. Dasal lang po tayo na maayos ni BBM. Alisin ang mga kurap sa nakapaligid niya dahil yan ang nakakasira sa gusto niyang bagong Pilipinas. Naku, Rodelia ka. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Walang matitira sa tabi niya pag ginalis niya yung mga kurap. Tyrox, tama po kayo. Dapat kasuhan na ng plunder. Yan si Atchara kasi sabi ko nga din po, walang maiging mangyayari dyan sa impeachment na yan. Kaya lang po, di nyo ba na-notice? Kaya di nila masampa-sampa ang plunder kay Atchara
Kasi, Karay siyempre ang mga nasa palasyo niyan. Eh siya ang nag-release ng 125 million sa OBP. Ni Atsara, hindi nga dumaan sa tamang proseso eh. Paano po tay? Bye now muna po dito with me. Salamat po. Continue lang po tayo sa inyong pagbablog for truth. Ingat po. Salamat Cristiano. Rodelia Alpilor ulit to. O di ba sir, tayong mamayan ang naghihirap, sila ang nagpapasasa sa kaba ng taong bayan para ipasahod sa kanila. Tapos ninanakaw pa nila. Dapat mag-isip-isip na mag-isip-isip mga nabubulagan sa mga iboboto nila. Di mga kurap, ibalik ang makabayan at nakakatulong sa gobyerno. Ang layo ng kalakaran ng US. Lahat maayos dito ulit sa Pinas. Lahat halos palpak. Rodelia Alpilor ulit to. Patawa ka si Rox, nagaya mo si Kuya Cesar. Real Christian Ruiz, shout out ha. Marami pa rin mga politician ang takot sa mga Duterte. Then the Philippines as a weak president of the RP. Ayun nga. Christian ulit to. Maraming mga kriminal o halimaw sa batas, di mahuli-huli kasi we have a weak DOJ secretary. Masakitin and above all, weak President of the Republic of the Philippines. Isang ayon ako sa iyo dyan. Pre. Ted, eto na naman si Ted. Shout out. First time siguro ito, Karoke, na may grupong nananawagan na tanggalin ang lahat ng korupto opisyal ng gobyerno. Mga dating pulis at militar pa naman. Magandang hangarin pero may kahirapang gawin. Sa Senado na lang. Kung may tatanggaling senador na korap, baka si Risa Hontiveros na lang ang matira. Totoo yan. Kung isa-isa ang impeachment, matagal matatapos yan. Pwede ba yung mas impeachment para madaling matapos? Saka dapat, isa lang ang grounds ng impeachment. Mga sip-sip kay Digong para wala ng ibang investigasyon pa. Paano kaya bobotos ni si Risa Hontiveros ng 1/3 kung si Risa na lang ang natitira? Ay, sakit ulo. Totoo yan, Ted. Sam AJ, shout out ha. Karox, si Orculio lang ang katapat ng hayop na politiko na yan. Sinabi mo pa. Edmundo Cheng ulit to. Hindi dapat paniwalaan ng mga tulpo. May pera pa. May pera pa ng taong bayan ang hindi nila binabalik sa gobyerno. Konti lang, 60 million. Lili Chang, shout out ha. Dapat Marcos resign na lang. Bakit naman? Sino iupo natin? Si Sara, Lili Chang. Patay tayo dyan. Dahil wala namang ginagawa yan sa korupsyon dahil number 1 korap ang presidente mismo. Dapat kasi ang presidente, ehemplo sa good governance, pero pag ganyan, wala kang aasahan. Ang impeachment kasi, mabilis ang desisyon to remove Sara and expulsion to run the impeachment official. Pagkaso lang na matagal ang proseso at dadaan pa sa pagpalakasan at padrino. At kung walang nangyari dyan, sa pakiusap ng mga concerned citizen at ex-men, well, pagpuno ng salop, dapat nakalusin. Kaya EDSA ang sagot, nakikita ko na may matatanggal sa pwesto ng gigigil ng mga taong bayan. Totoo yan. Kaya lang hanggang may palabas na It's Showtime, saka yan, Tito Vic and Joey. Ayan, Larry Encinares, shout out. Good day, Karox. Mahirap na alisin ang korap sa gobyerno. Napakalalim na ng pundasyon ng korupsyon sa ating gobyerno at napakaraming mangmang na Pilipino. Totoo yan, Larry Encinares. Yan, sumagot na yung birthday girl. Corruption is part of our life. It is already in politics since the world began. Diba? Kahit saan man meron yan, ang diferensya lang, sa Pinas, ang mga korap ay paulit-ulit na binoboto, iniidolo, sinasamba pa nga. Ang mga korap ay siyang namamayagpag, sila pa ang matatapang, sila pa ang kaawa-awa, sila pa ang bida lagi, sila pa ang masusunod.
Ang mga kurap sa atin ay lantaran kung mangwalang ya. Hindi tulad sa ibang bansa na kapag sila'y nabuking, either sila ay maghari-kiri o magkukwit agad-agad. May nakukulong, may napaparusahan. Sa Pinas, yung matino ang nakukulong. Yan ang Pinas. Kaya yan ko nga, yan ka na lang. Kanang steady ka na dyan sa Amerika. MS Paulo, shout out. Sawayin ng ama ang anak na huwag manigarilyo. Dahil kung hindi naman nagbibisyo ang tatay at naipakita niya sa mga anak ang hindi naman siya maninig. Ano ba ito? Mukhang wala sa hulog si MS Paulo. Makuha yung ibig mo sabihin. Kalat ni Baya ulit oh. Uy, malapit na yung oras oh. Good morning Kasani. Tanungin mo ang hibang ng mga tangang 70 na ex-tourist at ex-military niya Kasani. Hala, banat. God bless your family. Ewan ko kung saan nung galing yan. Ah. 3J Shop ulit oh. Hello Sir Rox. Tama ka naman na ang COMELEC ang dahilan kung bakit nananalo ang mga tiwaling politiko. Pero kahit ang COMELEC matino, ipagpalagay na natin, malaki pa rin ang posibilidad na mananalo ang mga tiwali dahil sa mga botanteng walang paki sa kinabukasan ng bansa. Basta, ang mahalaga, 500 pesos, iboboto na nila. O di kaya, sa kanilang kamangmangan na alam na natin ang tiwali, iboboto pa. Diba? Ayan tulad ng Erwin Tulfo, Erich Elbester Tulfo. Ang liwaliwanag ng ginawa niyang kawalangyaan, proud pa siya. At malamang iboboto yan. Oo, nung malamang, number 1 yan ha. Sino ngayon ang may kasalanan? Ikaw na sumagot, Sir Rox. Galit ako. Kaya all caps. Hasta happy birthday. Ebe, anong kasalanan? Ang may kasalanan, COMELEC. Kung di niya pinatatakbo yung mga ganyan, di walang boboto dyan. Di ba? 3J Shop ulit o Sir Rox. Advice ko sa iyo, mag-TNT ka rin dito sa US. Ay, ito na naman tayo. Ako na naman nakita mo. Pag nahuli ka dyan sa immigration sa Pinas Airport, sabihin mo lang sa officer na, Officer, huwag niyo akong harangin kasi magtatrabaho lang naman ako sa US para sa pamilya ko. Natutunan ko po ito kay Erich Sylvester Tulfo. Naku, tiyak Sir Rox, papalusutin ka na ng immigration. Sinabi mo yan ha. Sabihin ko, sabi ni Jane Labayna. Ay ko, nakityan ko sa'yo. 3J Shop ulit oh. Hindi naman daw magwawalang ya ang magpupunta sa ibang bansa na hindi legal ang pagpunta, sabi ni Erich Tulfo. Ngayon, ang gulo mo Ngayon ako talagang naniniwala, Sir Rox, na hindi ko may diploma o nakatapos ng kolehiyo, matalino na o edukado na. Si Erich, ang very good example ng pasensya na sa terminology ko, once you disrespect the law of your own country at ng ibang bansa, pagwawalang yan na yun. How come Erich did not know the difference of disrespect at pagwawalang ya? He knows he is just being a whole. Ayaw ko lang spell out ang spelling. Nakaisang oras tayo mga boss. Mission accomplished po ha. Nakita nyo ang kandidato ni Duterte. Nasa inyo na po kung iboboto nyo si Vic Rodriguez, ang kandidato ng Duterte. God bless po. Paulit, happy birthday, friend Jane Labayna. Muntik mo nung nakasabay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno. Mga kadiboto, magandang gabi po.